habang patuloy ang debate sa kalayaan sa pamamahayag, nananawagan naman ang Commission on Human Rights sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas na magde-decriminalize ng libel at cyber libel. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Lian Bostidioz. Abante Radyo Live Report. Nananawagan ng Commission on Human Rights sa Kongreso na ipasa na ang mga panukalang batas na magde-decriminalize ng libel at cyber libel. Paliwanag ng CHR, ang kaakibat na parusang pagkakakulong sa mga kasong ito ay nagiging hadlang sa freedom of expression at press freedom at nagagamit bilang legal na paraan upang manakot at magpatahimik sa mga periodista, aktivista at karaniwang mamamayan. Sa inilabas nilang Human Rights Advisory noong Biyernes, binigyang tiin ng CHR na maraming beses nang naging sandata ang mga provision sa criminal libel sa ilalim ng Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa mga kritiko. Matatandaan ang kaso ng community journalist na sina Kimberly Quitasol at Kim Abalos ng Northern Dispatch o Nordis, isang alternative news outfit sa Baguio City. Noong 2020, naharap sila sa mga kasong cyber libel na inihain ni dating Cordillera Police Chief Brigadier General Arwin Pagkalinawan, kaugnay ng isang artikulong nag-ulat sa malawakang pagbatikos sa kanyang utos na barilin ang communist organizers na umano'y nanggugulo sa panahon ng COVID-19 lockdown. Git ng opisyal, may mga bahaging sadyang inalis sa kanyang pahayag, pero noong Mayo 2022, ibinasura ng isang local court ang mga kaso nang mapag-alamang walang sapat na ebidensya si Pagkalinawan laban sa mga mamamahayag. Iminumungkahi naman ng CHR ang pag-amyenda sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act para tanggalin ang parusang pagkakakulong sa mga kasong libel at cyber libel habang pinananatili ang civil liability para sa mga mapapatunayang mapanirang pahayag. Sa ngayon, may mga panukalang batas nang nakahain sa House at Senate na layong tanggalin ang parusang pagkakakulong sa mga nasabing kaso. Kabilang dito ang kina Representatives Brian Paula Manzares, Antonio Tino at Rene Co at mga panukala rin ni na Representatives Rufus at Maximo Rodriguez. Samantala sa Senado, may kaparehong panukala rin sina Senator Loren Ligarda, Jingoy Estrada at Erwin Tulfo. Nananawagan ng ahensya sa kapwa-kapulungan ng Kongreso na isulong ang mga panukalang ito bilang patunay ng kanilang paninindigan para sa press freedom at karapatan ng publiko para sa impormasyon. Para sa FYI, Lian Bostidioz, Abante! Lian?